Ang ingay ng mga aswang. Kain po. Ang ingay ng mga tao sa labas. Anong oras na? Kakaraoke pa din. Hello, good evening. Wala akong live ngayon na. Pagod ako mag-drive. Hello, Ate Sadulguera. May aswang dyan, may. Upo yung mga aswang sa labas. Ang iingay. Karaoke sila, ate, eh. Kain po tayo. Late na yung dinner ko kasi. Nagpahinga ako. Napagod ako. Thank you so much nga pala kayo, Tita Rona. Sa pina-LBC niyang bigas. Isang sako, guys. Advance wedding gift niya sa amin ni Titing. Thank you so much, Tita Rona. Isang sakong bigas na kami. Hindi mo na kayo mangungutang kalabos tipin for 1 month. Sa bigas. Hello, Ate Ayla. Hello po. Itong mangga na to, kanina pa uwi kami. Galing ng Lapu-Lapu. Minadaanan kami na truck na puno ng mangga. And then, bumili ako. Tapos ginawa ko, pinicturean ko, tapos binenta ko din. Nabili ko siya ng mga 65, then binenta ko ng 80 per kilo. And then yung isa naman is nasa 120 per kilo. Nabili ko ng 100 isang kilo. So syempre may tubo na ako dun dahil yung syempre namuhunan ako. Tapos ihahatid ko pa sa bahay nila. And then kulangan na ako ng mangga, guys. Kasi may nag-order ngayong gabi lang. Mabasa ko lang sa post ko. Kulang ako ng 6 kilos. Pero hindi ko alam kasi kung meron silang mangga bukas. Alam niyo, nag-experiment ako, guys, ng ulam. Yung ulam ko is manok. Galing doon kila Inday Gingging. How much na ang sack of rice nung may Ate Sadulguero? Sobrang mahal na po. Yung bigas na yung hindi madaling mapanis, ang binibili namin is Ivory. Hindi siya talaga madaling mapanis. Tapos maganda sa kanya kahit na bawa sanain mo ng umaga hanggang gabi makakain mo pa. Hindi katulad ng ibang brand ng bigas na sinain mo ng umaga, mamayang hapon, basa-basa na siya. Tapos parang panis na siya. So yung Ivory na bigas dito sa amin, pwede pa siya pagkakinabukasan. Hindi siya madaling mapanis at saka masarap siya kahit na walang ulam. Yung presyo ng bigas na nabili ko
is 2,970. And yung pinakamura is yung Palawan na tig 27, yung 50 kilos. Hello, Ate Rachel Joy. Yes, nagmatap ako kay Saba kay sila titing. Ano yan, may mangga. Ate Vanji, hello po. Ate Manuel Akuti, magandang gabi. May lalabas ng mga aswang. Yes po, yung mga aswang nandun sa labas. Binigyan ko lang sila ng 30 minutes para itigil na nila yung kanilang pagkakanta kasi nakakadisturbo na sila ng kapitbahay. Sabi ko kay Titing, pagkatapos ng 30 minutes na binigay ko sa inyo na oras, sabi ko, lalabas na yung aking pagka-dragon. Sabi ko sa kanyang ganun. Kaya kailangan, pag nag-30 minutes na, pag nag-miss call na ako sa inyo, dapat alam mo na yung gagawin mo. Ititigil mo na yung ingay nyo dyan sa labas kasi may natutulog na yung mga kapitbahay namin. Sabi ko, hindi naman na rason yung linggo bukas. Kasi kung ako, tapos yung kapitbahay namin ganun maingay, syempre dadaw ako. Pero hindi naman ganun yung kapitbahay namin. Dito lang naman yung mga alipuras ko yung maingay ng ganitong oras. Coco Pandan na bigas may parang wala dito Adela sa Pepenya. Hindi na sila nag-inom Ate Rachel Joy kasi meron siyang mga bisita na pumunta dito sa bahay. Sabi niya kanina Titing matutulog daw siya ng maaga. Tapos pagbalik ko dito nag-inom na sila. Yung kaibigan niya nagdala ng kulating. Kulapo ba? Nagdala ng kulapo, guys. Tapos yung isa niyang kaibigan, dumating na naman, nagdala ng 5 years. Kasi Titing, wala naman siyang maambag sa inuman. Kasi hindi ko naman binibigyan yung pang-inom. Tsaka hindi ako mabibigyan ng pang-inom. Siniswerte. Sobrang hirap maghanap ng pera ngayon, tas iinom lang. Lagyan ko tuloy ng maraming bitsin yung iniinom nila. Joke lang. Ate Marina Valdez, hello, good evening. Ate Cherry, Kapinpin. Bukas may mag-view sa bahay ni Ate Cha bukas ng alas 9. Siguro sila darating from Lapu-Lapu City. Ayan, sa mga gustong tumingin sa bahay ni Ate Cha bukas. Available ako for viewing for 1 week kasi wala naman kaming pasok. Sa Monday, mag-take na ako ng exam. Sa Monday. Thank you so much to my Tita Rona. Bawang to guys. Kasi sobrang nag-grave ako ng bumili ako ng isang ganun manok. Half kilo siya. Buo siya. Tapos nasa lang siya, nasa 86 yung isang ganun na manok. Fresh na manok. Ginawa ko, niluto ko siya ng buo kasi tinatamad ako maghiwa. Nilagay ko lang sa kaldero, tapos nalagyan ko siya ng bawang, asin, paminta, yung paminta na binigay sa akin ni Mami May. Meron pa kasi ako dito sa ref. I miss you too, Ate Rabia Muhammad. May kailan uwi si Ate Cha? Hindi ko pa po alam kung kailan uwi si Ate Cha. Huwag niyo po kakalimutan na isama si Ate Cha sa mga dasal niyo po. Na sana po gumaling na siya kaagad para makauwi na siya ng Cebu. Hanggang 10 o'clock lang may ang mga fridge. Okay, yes po Ate Kiridit. Kaso po, yung mga sinakupan ko po is matatigas yung mga ulo nila. Kasi daw, Sunday daw bukas. Sa akin hindi rason yung Sunday. Ayun, may nag-chat na sa akin na apa daw yung isa niyang kaibigan. May nag-chat na. Ate Mela Marquez, hello po. Ate Rabia, hello. Hello. Magbalitis na muna tayo. Good evening, may kumusta na kayong lahat dyan? Okay lang kami, kayo dyan. Ate Rabia, kumusta na? Di ba nag-snow ba? Di ba nag-snow sa Japan? Malamig daw dyan, sabi ni Mami. May malamig dyan sa Japan. Dito kanina uminit. Musta na sa Ate Cha? Mighty Mang. Nagpapagaling po si Ate Cha, Ate Cherry sa China. Papagamot. At least pag umuwi si Ate Cha, na siya, kumbaga, okay na siya. Tuloy pag umuwi na siya dito, okay na, wala nang problema, kumbaga. Kasi, naawa kay Ate Cha kasi ang dami-daming tinuturo.
Pero ano na si Ate Cha doon, immune na siya sa mga turok-turok. Napaka-strong niya. Panihapon pa na may Ato na kasi po kanina hindi ako kumain. Hindi ako kumain ng lunch. Breakfast lang kinain namin ni Titing kanina doon sa Danau. Kasi kanina umalis kami. Dapat alis kami ng maaga. Kaso kagabi, napunta ako ng Karamin. Alas 11 na. Alas 11 na ako nakauwi dito sa bahay. And pagdating dito sa bahay, sila Titing nag-inom ng tuba kagabi. So, nagising kami ng mga alas 8 na. Pero hindi pa naman kami na late sa namin sa hello ati Glarte John or Sir ba ni siya hindi naman kami na late sa pinuntahan namin. Nagatid kami ng ng Holy Soul tapos Holy Water. Doon pinadala doon sa China. So, ewan ko kung nakarating na ba doon sa China. Baka siguro nakarating na. Ate Joanne, Ate Zolweta, panihapon, Ate Cherry. Tapos, pagkatapos namin pumunta doon sa bahay nila Mamga, yung kasama ni Ate Cha. Pumunta kami doon naman sa tito naman ni Titing, sa kamag-anak niya para magpahinga. Kasi sobrang traffic kanina, pa-uwi and papunta ng city. Tapos, sabi ko kay Titing, pumunta muna tayo dun sa yung nangyari guys, napunta kami ng airport, na tawag dito, na wrong way. Na kami, nawala, kumbaga, nakarating kami ng airport, tapos sinita kami ng security guard, kasi sabi ng security guard, huwag kayong dumaan dyan, kasi maptitikitan kayo. Hindi namin alam yung kung saan kami pwedeng dumaan. Tapos sabi ng guard, dito kayo dumaan. Tapos hindi kami guys sa airport. Hindi kayo yung para lulusot kami. Kasi sabi ko, may nakaharang. Hindi tayo pwedeng dumaan dyan. May nakaharang. Kung walang may nagsabi sa amin na pindutin nyo yung parang circle dyan. Pag pinindot mo yung circle, parang may lalabas na ticket. Hindi iisa. Tawag dito, hindi kaganon yung nakaharang. Hindi aangat yung nakaharang. Tapos tawa kami ng tawa ni Titing. Ano ba yan? Sabi ko gano'n. Tapos, pagdating namin dun sa kasi hingiin na yung yung pinaka, hindi ko alam, toll gate, parang gano'n. Ang hingi ng 10 piso. 10 piso yung pagdaan namin doon. Sabi ko tuloy tayo na hingin, tuloy tayo ng 10 piso kasi pumasok tayo dito. Kasi si Tito hindi niya rin alam kung saan yung daan. Nalito siya kasi matagal na siyang hindi nakapunta doon. Hello, Ate MM, Taala. Hi, may nakahabol din ako sa live. Hello po, good evening. Gusto ko kasi mag-live. Sabi ko parang kanina lang ako nag-live tapos yung live ko nasa daan pa. Tapos ayun, pagpunta namin doon, ako kasi ngayon lang sa lolo't nagkita ng kanyang tito doon. So, naginom sila ng Red Horse, yung bumubula guys, yung mga matid. Nag-inom sila ng Red Horse doon. Siguro mga 3 bote. Yung nangyari, ako yung nag-drive. Dapat uwi kami ng mga alas 2. Ay, alas 3 na kami nakauwi guys. Alas 3. Tapos, ayun. Nakuha ko yung biyahe namin mga 1 hour and 40 minutes lang. Galing ng Lapu-Lapu. Hindi ko alam kung saan insakto sa Lapu-Lapu yung pinuntahan namin kanina. Nakuha ko lang siya ng 1 hour and 40 minutes na biyahe. Ako yung nag-drive galing doon papunta dito kasi syempre nakainom na sa Titing. Hindi ko siya pinag-drive. Ako yung nag-drive. Sabi ko, bahala ka dyan, antukin ka. Kasi mas gusto ko ako yung magdadrive kasi hindi ako antukin kaysa ako yung pasahero kasi inaantok ako. Pagdating dito guys, matutulog na sana siya kasi alas 6 na kumbaga. Sabi niya, kain na daw tayo, early dinner daw tayo kasi matutulog daw siya. Agoy, yung kanyang kaibigan, yung kaibigan niyang nawawala yung kaluluwa pumunta dito sa bahay. Galing siya doon ng tindahan. Nagantay siya kay Titing na pumunta ng tindahan. Sabi ko, hindi pupunta sa Titing dito kasi nagpapahinga sa bahay. Pumunta dito yung kanyang kaibigan na nawawala yung kaluluwa. Ayun dito. Pero ngayon hindi na sila nag-iinom, nagkakanta na lang sila.
Pero matapos na siguro yun kasi titing umakyat na. Dito matutulog yung kanyang kaibigan na nawawala yung kaluluwa. Hello! Sir Gigi Bertuccio, kumusta naman mo? Si Dr. Ben. At Emeline Escala, hello po, good evening. Sumauto, nagluto ko og manok, nahurot in town. Sila Nikki, tsaka sila Inting, si Titing, sila Kayla, yung ulam nila kanina. Bacon. Tapos akala ko meron, pati si Bustipin nagbigay ng gulay sa Bustipin. Akala ko meron pang ulam. Wala na pala. So sabi ko, titirahin ko yung manok, baka tirahin pa ng iba. So nagantay ako ng 1 oras mahigit para maluto yung manok. Tapos lalagyan ko ng bawang, tapos lemongrass, asin, paminta, na yung paminta na may salt na galing ng Japan, galing kay Mami May. Solve ang dinner. Tapos meron pang mangga. Gusto nyo makita yung mga aswang na nasa labas maingay. Kaya lang dito yung classmate ko kasi nag-isip kami or nag-ano kami ng pwede namin gawing title sa aming research. Kasi yung aming research, guys, na kami na tawag dito. Basta, hindi pumasa yung research title namin. Kaya kailangan namin mag-ulit. Back to uno. Ganun talaga. Tsaka, ako lang nakaubos. Hindi muna ako magda-diet ngayon, tsaka na lang. Kailangan ko pala mapasukat ng uniform. Alam mo yung gusto mag-aral. Magastos mag-aral. Wait lang, guys. Okay. Ayan, mangga. Kaso may mga maliit. Ito, nabili ko lang to 50 yung 1 kilo. Tapos yung malaki, 100 per kilo. Kaya ko to kasi may-ari, may na yun. And thank you so much nga pala kay Tita Betty. Pinadalahan niya ako ng mangga. Ayan. Nilagay sa pref ng mga ko dito. Ayan, nilagay sa ref yung mangga. Diba? Kaninang umaga, pagtingin ko sa ref, bakit nakasaksak? Walang laman. Yung laman, mangga, guys. Pinaandar yung ref kasi may mangga sa ref. Tapos nung tinanong ko, sino yung nagpa-andar ng ref? Walang may umaamin, guys. Kasi pinapatay ko yung ref namin dahil wala namang laman. Sayang. At saka, in case na, may laman yung ref namin, no? Pag sinaksak siya ng alas 5, pagka hanggang alas 10, tatanggalin ko yan. Pagka kinabukasan ng umaga, hindi pa na natutunaw yung nakalagay sa ref. Tapos, kung ano may nakalagay sa ref, hindi siya madaling matunaw. Kasi hindi naman siya i-open ng open pa na bukas. Anong oras na ba, guys? 11:26 na. Na natin? Mag-signal na tayo, mag-warning. Lahi man to kay magpaubos-ubos ra ba dili magana. Tuwin na ako Okay na? Uyok na siya. Kailangan Kaya ani siya po. Ting! Oh. Ano na, Ting? Oh. Ano? Na po 2 minutes. 2 minutes na lang. 2 minutes kayo nga na doy. O, tayo, lasan mo ka rin. Nag-text si Junrel. Isama ko na. Napakubuko na ako sa Aldrin. Wala na ako ka-reply. Yan ang wala diri na to. Sus? Ting ha. Hindi na sumukong gato na ako. Pag alas 12, largo ko ito ibot. 2 minutes pa daw.
Hindi pwede yung patayin madali masira may. Baka wala kasing laman. Kaya pinapatay ko Ate Ling dahil sayang naman yung kuryente. Nakakita ko walang laman yung rep, sinasaksak. Hindi wala namang kahit tubig, hindi naglalagay ng tubig. Papatayin ko yung ay hindi. Patayin ko sana yung internet, maapektuhan naman yung cellphone ko. Mawawala ng internet. Yung hindi pa naman bumalik sa ano dito. Nandito kasi yung laptop niya iniwan sa bahay. Pero baka hindi pa, baka bukas na kunin yung laptop. Oras na ba? Oh, 1 minute. Mas masayang pag masira ang bayad mo. Yun nga lang po, no. Pero hindi naman siya yung parang matagal bago paandarin. Mga, halimbawa pag may lalagay ka, minsan paandarin. Pag walang laman, papatayin. Lang. Alas 12 na. Yeah. Jesus ka mo. Nagtimpla pa ka mo? Wala naman. Hindi pa man ito. Unsa na? Unsa na, ting? Ha? Juice? Iyaw man sila. Juice, sure ka, juice? Na, tulog pa. Sus, natutulog na ang juice, ting. Yung meroy. Nakanta pa siya. Muna lang mo. Juice mangka ni. Ayaw eh. Muuli naman ko. Asali ko muli ko. Kaya, magsaba na kayo sa neurasa. Mura mo hindi mga tiguang. Kaya ba mo na natug na speakers? Teng, matug ka kung damayon ako sila. Ang grabe sa istorya. Lagi. Kasi pag hindi pa yun matulog, damay yung mga kaibigan niya. Uuwi yan ng bukid. Ako matutulog na rin ako, guys. Ang oras na kasi, laong na. Alas 12 na. Mag-toothbrush pa ako. Try ko lang yan dito para. Bibugas kami! Bibigas! Kasi mula sa takuan. O siya, guys. Bye na. Natutulog na rin ako. Mag-ano pa ako. Mag-CR pa ako. Papatigil ko na yung kanilang karaoke. Okay lang naman mag-inom sila dyan, pero maingay. Yung mga kapitbahay natutulog na. Bye everyone. Good night. See you tomorrow morning. Bye. CR na ako. Buwan o.
Dahil guys, patulog na ako. Nalagi ring sa babaw isa. Uy. Nalagi ring sa babaw. Alright guys.